Ang dugo at bakal. Iyan ang pundasyon ng tunay na kapangyarihan. Iyan ang wikang naiintindihan ng kasaysayan. Tinuruan ako nito sa mga pasilyo ng ihid, kung saan ang anino ay mas matimbang kaysa sa salita. At ang isang bala ay mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 pangako. Nakita ko ang pagbagsak ng mga pader. Ang pagguho ng mga imperyo. Hindi dahil sa mga awit at bulaklak, kundi dahil sa takot at puwersa. Kaya nang marinig ko ang tungkol sa isang revolusyon na ipinanalo di umano ng mga rosaryo at dasal, isa lang ang pumasok sa isip ko, isang malaking kasinungalingan. Isang kwentong pambata na isinulat ng mga talunan para aliwin ang kanilang sarili. People power. Anila. Isang mahinang revolusyon. Isang aksidente ng kasaysayan na kailangan kong pag-aralan. Kailangan kong lansagin. At kailangan kong ipakita sa mundo bilang isang mapanganib na pantasya. Paano mo babaguhin ang mundo nang hindi nagpapadanak ng dugo? Impossible. Iyan ang paniniwala ko. Iyan ang katotohanang pinanghahawakan ko. Isang katotohanang babagsak din pala. Tulad ng mga pader na nakita kong gumuho. Kamusta kayong lahat? Ang pangalan ko ay Dmitry Volkov. At iyon ang tinig ng isang lalaking akala niya alam na niya ang lahat. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang paglalakbay na ganap na bumago sa aking buhay. Isang kwento kung paano winasak ng Pilipinas ang lahat ng aking mga paniniwala tungkol sa lakas, sa kapangyarihan, at sa kaluluwa ng isang revolusyon. Ito ang kwento kung paano ang isang dating ahente ng IED, isang taong naniniwala lamang sa dugo at bakal, ay napaluhod at napaiyak sa harap ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakalang iral. Ito ang kwento ng tinatawag nilang EDSA People Power Revolution. Lumuha ang langit sa Moscow sa araw na umalis ako. Kulay abo ang lahat. Mula sa mga gusali hanggang sa mga mukha ng mga taong naglalakad sa lansangan. Isang malamig at walang buhay na tanawin. Ganoon ko rin nakikita ang mundo. Ang buhay para sa akin ay isang laro ng chess, isang serye ng mga kalkuladong galaw, ng pagsasakripisyo, at ng walang awang pag-atake. Ang kahinaan ay isang kasalanan. Ang awa ay isang pagkakamali. Ito ang doktrinang ipinunla sa akin ng aking pagsasanay. Sa loob ng maraming taon, pinag-aralan ko ang mga taktika ng militar, ang psikolohiya ng digmaan, at ang anatomya ng mga pag-aalsa. Ang aklat na isinusulat ko, ang anatomya ng mga bigo at nagkataong revolusyon, ay ang aking obra maestra sana. Ang layunin nito, patunayan na ang anumang pagbabago sa kapangyarihan na hindi nakamit sa pamamagitan ng napakaraming puwersa ay tiyak na babagsak o isang statistical anomaly lamang, isang swerte. At ang pangunahing halimbawa ko, ang Pilipinas at ang kanilang people power noong 1986. Nakita ko ang mga litrato, mga madring nakaluhod sa harap ng mga tangke. Mga taong nag-aalok ng bulaklak sa mga sundalo. Mga gitarang tumutugtog ng mga awit ng pag-asa. Sa aking mga mata, ito ay kahibangan. Isang teatro ng kahinaan. Paanong ang isang hukbo na sinanay para pumatay ay mapipigilan ng mga bulaklak? Paanong ang isang diktador na may bakal na kamao ay mapapatalsik ng mga dasal? Para sa akin, mayroong lihim na kasunduan. Marahil ay interbensyon mula sa Amerika. Marahil ay isang pagkakamali sa utos mula sa isang general. O marahil ang buong kwento ay isang pinalaking alamat lamang. Kailangan kong malaman ang butas sa kwento, ang kahinaan sa kanilang naratibo. Kaya't lumipad ako patungo sa isang bansang inakala kong simbolo ng kaguluhan at sentimental na kahangalan. Pagdating ko sa Maynila, ang init ay parang isang suntok sa mukha. Isang mabigat at maalinsangang init na hindi ko naranasan sa buong buhay ko sa Russia. Ang ingay ng mga busina ng sasakyan. Ang sigawan ng mga nagtitinda sa kalye. Ang magulong daloy ng trapiko, lahat ng ito ay nagpatibay sa aking paunang paghuhusga. Gulo. Bulong ko sa sarili ko.
Paano magmumula ang disiplina sa ganitong lugar? Ang daan mula sa airport patungo sa aking hotel sa Makati ay isang pagsubok sa pasensya. Tila walang sinusunod na batas trapiko. Ang mga jeepney, na may makukulay na palamuti na parang mga sasakyan sa sirko, ay sumisingit kung saan-saan. Ang mga tao ay tumatawid sa kalsada na parang pag-aari nila ito. Ito ang eksaktong imahe ng isang bansang walang kaayusan. Isang bansang madaling masakop at kontrolin kung nanaisin ng isang mas malakas na kapangyarihan. Sa lobby ng hotel, isang babae ang naghihintay sa akin. Siya ay bata pa. Marahil nasa unang bahagi ng kanyang 20s. Na may ngiting kasing liwanag ng araw na sinusubukan kong iwasan. Volkov. Ako po si Lara Mendoza. Ako po ang magiging research assistant at translator ninyo. Sabi niya. Ang kanyang Ingles ay malinaw at may bahagyang tono ng kagalakan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Mukha siyang isang estudyanteng puno ng idealismo. Isang produkto ng kulturang sentimental na aking kinasusuklaman. Mabuti. Maikli kong sagot. Walang bahid ng anumang emosyon. Sana ay handa ka na. Marami tayong gagawin at ayaw ko ng anumang pagkaantala. Opo. Sir. Handa na po ako. Sagot niya. Hindi na tinag sa aking lamig. Inihanda ko na po ang listahan ng mga posibleng makapanayam nating mga dating politiko. Mga historiador. At ilang dating opisyal ng militar. Tumango lang ako. Unahin natin ang mga opisyal ng militar. Sila ang nakakaalam ng totoong nangyari. Ang mga politiko at historiador ay madalas na nag-iimbento ng kwento para maging maganda ang kanilang panig. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ko kay Lara. Pero mabilis itong nawala at napalitan ng isang pilit na ngiti. Sige po. Sir. Kung iyan po ang gusto ninyo. Sa mga sumunod na araw, sinimulan namin ang aming gawain. Dinala ako ni Lara sa mga opisina, sa mga universidad, at sa mga aklatan. Sa bawat panayam, pare-pareho ang aking mga tanong. Ano ang tunay na dahilan ng pag-atras ng mga tangke? Sino ang nagbigay ng utos na huwag magpaputok? Ano ang papel ng tsige sa revolusyon? Paulit-ulit kong hinahanap ang isang lohikal na paliwanag-isang paliwanag na akma sa aking pangunawa sa mundo. Pero sa bawat sagot na natatanggap ko, lalo lang akong nadidismaya. Sinasabi nila ang tungkol sa diwa ng pagkakaisa. Sa pananampalataya. Sa kapangyarihan ng mga ordinaryong mamamayan. Mga salitang walang laman para sa akin. Mga konsepto na hindi kayang pigilan ang isang bala. Sa isang panayam sa isang kilalang propesor ng kasaysayan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Professor. Sabi ko. Ang sinasabi ninyo ay parang isang fairy tale. Sa totoong mundo, ang mga revolusyon ay nananalo sa pamamagitan ng estratehiya at puwersa. Hindi sa pamamagitan ng pag-awit. Ngumiti ang matandang propesor. Volkov. Marahil ay tama kayo. Pero marahil din. Ang inyong definisyon ng puwersa ay masyadong makitid. Mayroong lakas na hindi nakikita. Isang lakas na nagmumula sa puso ng mga tao. Puso. Halos matawa ako. Ang puso ay madaling durugin. Pagkatapos ng panayam, habang pabalik kami sa hotel, hindi na napigilan ni Lara ang magsalita. Sir, bakit po parang hindi kayo naniniwala sa kanila? Totoo po ang mga kwento nila. Lara. Sagot ko. Tinitingnan ang magulong trapiko sa labas. Ang paniniwala ay para sa mga bata at sa mga simbahan. Ako ay isang analyst. Naghahanap ako ng datos. Ng katotohanan. At ang katotohanan ay laging lohikal at madalas. Marahas. Pero ang katotohanan po ay may puso rin. Mahina niyang sabi. Hindi ko na siya sinagot. Para sa akin,
Ang aming usapan ay tapos na. Patuloy akong maghahanap ng ebidensya na magpapatunay sa aking teorya. Ang mga panayam na ito ay simula pa lamang. Kailangan kong makahanap ng isang taong magsasabi sa akin ng totoo, isang sundalo. Isang general. Isang taong nasa likod ng mga baril. Isang taong, tulad ko, ay naiintindihan ang wika ng bakal. Hindi ko alam na ang paghahanap na iyon ang magdadala sa akin sa isang lugar na mas makapangyarihan pa sa anumang larangan ng digmaan na aking napag-aralan. Ang paghahanap na iyon ang sisira sa akin. At pagkatapos, bubuin akong muli. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging nakikita ko lang ay ang isang bansang nalulunod sa sarili nitong sentimental na mito. At ako ang taong darating para iligtas sila mula sa kanilang sariling kasinungalingan. Ganoon kataas ang tingin ko sa aking sarili. At ganoon din kalaki ang aking magiging pagbagsak. Ang mga pader ng aking silid sa hotel ay parang papalapit sa akin. Ang bawat araw ay nagtatapos sa parehong paraan, ako. Nakaupo sa harap ng aking laptop. Habang ang mga transcript ng panayam ay nakakalat sa mesa. Puro walang laman na salita. Mga salitang tulad ng keep, pananampalataya, himala, pagkakaisa. Ang mga ito ay parang usok na hahawakan mo sandali. Ngunit kapag sinubukan mong pigain, wala kang mapipiga kundi hangin. Paano mo isusulat sa isang seryosong pagsusuri ng militar ang kinanalo sila dahil sa dasal? Ito ay katawa-tawa. Isang insulto sa agham ng digmaan. Isang gabi, habang binabasa ko muli ang mga tala ko, pumasok si Lara sa aking silid, dala ang isang tasa ng kape. Maingat niya itong inilapag sa tabi ng aking laptop. Mukhang pagod na po kayo, Sir Dimitri. Sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ako pagod. Malamig kong sagot. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Naiinis ako. 4 na araw na tayo rito. At wala pa rin akong nakukuhang matinong sagot. Puro kwentong barbero at sentimental na drama. Itinuro ko ang isang transcript. Basahin mo ito. Sabi ng senador na ito. Naramdaman namin ang kamay ng Diyos sa EDSA. Ano ang gagawin ko rito? Ilalagay ko ba sa aklat ko na ang isang banal na interbensyon ang nagpatalsik sa isang diktador? Walang maniniwala sa akin. Kahit ako. Hindi naniniwala. Umupo si Lara sa silya sa tapat ko. Hindi siya natakot sa tono ko. Sir, paano po kung totoo? Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay nanlilisik. Lara, walang himala sa politika. Mayroon lamang mga interes, mga kalkulasyon, at mga pagkakamali. Ang revolusyon ninyo ay isang malaking pagkakamali ng militar. Isang general na duwag, o marahil isang sundalong hindi sinanay ng maayos. Iyon ang hinahanap ko. Ang pagkakamali. Ang butas sa perpektong kwento ninyo. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ang hinahanap niyo pong butas, Sir, ay marahil ang mismong pundasyon ng kwento. Hindi niyo po ito makikita sa mga libro o sa mga ulat ng militar. Makikita niyo po ito sa mga puso ng mga taong nandoon. Puso na naman. Bumuntong hininga ako. Tapos na tayo sa usapang iyan. Lara, ang trabaho mo ay hanapin para sa akin ang mga taong may hawak ng baril. Hindi ang mga may hawak ng rosaryo. Kailangan kong makausap ang isang sundalo na nasa loob ng isa sa mga tangking iyon. Kailangan kong makausap ang isang opisyal na tumanggap ng utos na magpaputok pero hindi sumunod. Sila lang ang makapagsasabi sa akin ng katotohanan. Mahirap po iyon. Sir. Sagot niya. Marami sa kanila ay ayaw ng pag-usapan ang nakaraan. Para sa kanila, iyon ay isang masakit na bahagi ng kasaysayan na gusto na nilang kalimutan. Ang iba naman ay nangibang bansa na. Kung gayon, paghirapan mo. Mariin kong sabi.
Iyon ang dahilan kung bakit binabayaran ka. Hanapin mo sila. Kung hindi mo kaya, maghahanap ako ng iba. Ang mga salitang iyon ay masakit. At alam ko iyon. Nakita ko ang pagtigas ng kanyang panga. Sa isang iglap, akala ko ay tatayo siya at aalis. Ngunit huminga siya ng malalim. Tumango. At sinabing, "Sige po. Sir, gagawa po ako ng paraan." Pagkatapos ay tumayo na siya at tahimik na lumabas ng silid. Sa sumunod na 2 araw, halos hindi ko siya nakita. Akala ko ay sumuko na siya. Inihanda ko na ang aking sarili na maghanap ng bagong katulong. Ngunit sa 3 araw, kumatok siya sa aking pinto. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit may bahid ng tagumpay. "Sir," sabi niya, "may nahanap na po ako." Itinaas ko ang aking kilay. "Isang general?" "Hindi po." "Sir, mas mabuti pa. Isang retiradong sarhento." Si Sargento Reyes. Miyembro po siya ng crew ng isa sa mga armored personnel carrier na ipinadala sa Ortigas. Nasa loob po siya ng makina noong kasagsagan ng lahat. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito na. Isang saksi mula sa loob. Isang taong nakakita sa lahat mula sa pananaw ng bakal. Hindi ng bulaklak. Magaling. Lara. Saan natin siya makikita? Doon po ang problema. "Sir," sabi niya nang may pag-aalinlangan. Nakatira po siya sa isang lugar sa Tondo. Medyo magulo po roon. Hindi po ito tulad ng Makati. Wala akong pakialam kung sa impyerno pa siya nakatira. Sabi ko, basta't makakausap ko siya. Ihanda mo ang sasakyan. Bukas ng umaga. Pupuntahan natin siya. Kinabukasan. Habang ang sasakyan namin ay binabagtas ang daan palabas ng makintab na distrito ng Makati. Unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga nagtataasang gusali ng salamin at bakal ay napalitan ng mga gusaling mababa at luma. Ang mga malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Ang hangin ay tila mas naging siksik at mabigat. Pumasok kami sa isang mundo na ibang-iba. Mga bata na naglalaro ng basketball sa kalye gamit ang isang tablang may kalawang na ring. Mga tindahan na nagbebenta ng lahat ng bagay. Mula sa mga gulay hanggang sa mga piyesa ng sasakyan. Ang mga bahay ay magkakadikit. Ang iba ay gawa sa kahoy at yero. Na may mga sampay na nakasabit sa mga bintana. Ang aking mga pandama bilang isang dating ahente ay biglang nagising. Ito ay isang lugar na madaling pagtaguan. Isang lugar kung saan ang isang dayuhan tulad ko ay kapansin-pansin. Sigurado ka bang dito ang daan? Lara? Tanong ko. Ang aking boses ay naglalaman ng bahagyang pag-aalala. Opo. Sir. Malapit na po tayo. Sagot niya. Tila hindi nababahala sa kapaligiran. Para sa kanya, ito ay normal. Para sa akin, ito ay isang labirint ng potensyal na panganib. Ito ang Pilipinas na nasa isip ko magulo. Mahirap. Hindi organisado. Ang tanawing ito ay nagpatibay sa aking paniniwala na ang isang bansa na may ganitong itsura ay hindi kayang maglunsad ng isang organisado at matagumpay na revolusyon ng walang tulong o swerte. Ang kwento ng Key People Power ay mas lalong naging isang alamat sa aking isipan habang mas lumalalim kami sa puso ng Tondo. Sa wakas, huminto kami sa isang eskinita na masyadong makitid para sa aming sasakyan. Hanggang dito na lang po tayo. Sir, kailangan na po nating maglakad. Sabi ni Lara. Bumaba ako ng sasakyan at agad kong naramdaman ang tingin ng mga tao. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay humalo sa amoy ng alikabok at pawis. Ang ingay ay nakakabingi. Ngunit sa kabila ng aking pag-iingat, may napansin akong kakaiba. Ang mga taong nakatingin sa akin ay hindi mukhang galit o mapanganib.
Sila ay mausisa. Ang ilan ay ngumingiti. Isang grupo ng mga bata ang lumapit at sumigaw ng, "Hey Joe! Huwag niyo po silang pansinin." "Sir," sabi ni Lara na may maliit na ngiti. "Ganyan lang po sila. Tara na po." Sinundan ko siya sa masikip na daanan. Ang aking mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Ang bawat sulok ay isang posibleng panganib sa aking sinanay na isipan. Hindi ko alam na ang lugar na ito na kinikilala kong simbolo ng kahinaan at kaguluhan ang magiging simula ng pagguho ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Papunta ako roon para hanapin ang katotohanan ng bakal at pulbura. Ngunit ang matatagpuan ko ay isang katotohanang mas simple, mas malalim, at higit na mas makapangyarihan. Papunta ako para kausapin ang isang sundalo. Bitbit ang aking mga tanong na puno ng pagdududa. Ang bahay ni Sargento Reyes ay nasa dulo ng isang makitid na eskinita. Nakatago sa likod ng isang hilera ng mga sampay na puno ng makukulay na damit. Ito ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit may mga halaman sa paso na nakahanay sa may bintana. Isang matandang lalaki. Marahil nasa mga huling bahagi ng kanyang ika-60 taon. Ang nakaupo sa isang tumba-tumba sa labas. Payat siya. Ang kanyang balat ay kulubot na dahil sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Nakasuot siya ng isang lumang sando at shorts. Nang makita niya kami, dahan-dahan siyang tumayo. "Sargento Reyes?" Magalang na tanong ni Lara. Tumango ang lalaki. Ang kanyang tingin ay unang napunta kay Lara. Pagkatapos ay sa akin. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Isang tingin na pamilyar sa akin ang tingin ng isang militar na sinusuri ang isang potensyal na banta. "Ikaw na ba yung dayuhan?" Tanong niya sa Tagalog. Ang kanyang boses ay magaspang na parang papel de liha. "Opo. Mang Tony." Sagot ni Lara. "Siya po si Emily Volkov. Gusto po sana niya kayong makausap tungkol sa nangyari sa EDSA." Tumingin muli sa akin si Sargento Reyes. "Russo?" Tanong niya. "Da." Sagot ko sa aking sariling wika. Bago lumipat sa Ingles. "Yes. I am Russian." Isang mahinang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. "Matagal na iyon. Bakit interesado pa ang isang Ruso sa kwento namin?" "Isinusulat ko ang kasaysayan ng mga rebolusyon." Paliwanag ko. "At ang kwento ng Pilipinas ay kakaiba. Kakaiba." Inulit niya. Tila nilalasap ang salita. Masasabi mo iyan." Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa 2 bangkong kahoy sa tabi niya. "Maupo kayo. Mainit dito." Umupo kami. Dinalhan kami ni Lara ng boteng tubig mula sa dala naming cooler. Inalok niya ang sarhento. Ngunit umiling lang ito at itinuro ang isang pitsel ng tubig sa isang maliit na mesa. Nagsimula na akong magtanong. Direkta at walang paligoy. "Sarhento, nasaan ka noong Pebrero 22? 1986. "Nasa kampo kami. Sa Fort Bonifacio." Sagot niya. Tahimik lang ang lahat noong una. Pagkatapos, biglang nagkagulo. Sinabi sa amin na may rebelyon. Sina Enrile at Ramos. Kumalas na raw sa gobyerno. Inihanda namin ang mga dise. Inakala namin, pupunta kami sa isang digmaan. Ano ang naramdaman mo? Ikaw at ang mga kasamahan mo? Tanong ko. Habang ang aking recorder ay maingat na nakalagay sa pagitan namin. Nagkibit balikat siya. Trabaho lang. Ang sundalo. Sumusunod lang sa utos. Kung sinabing pumunta, pupunta kami. Kung sinabing bumaril, babaril kami. Ganoon lang kasimple.
Pero hindi kayo bumaril. Sabi ko. Tumingin siya sa malayo. Sa mga bubong ng mga kalapit na bahay. Hindi nga. Bakit? Hinabol ko ang sagot. Ano ang nakita ninyo nang dumating kayo sa EDSA? Huminga siya ng malalim. Mga tao. Napakaraming tao. Hindi ko pa nakita ang ganoong karaming tao sa buong buhay ko. Parang isang dagat ng mga mukha. May mga matatanda. May mga bata. May mga babae. Nagdarasal sila. Kumakanta. May mga hawak na bulaklak. Hindi ba kayo natakot na baka may mga rebelde sa gitna nila? Na baka isa itong patibong? Ngumiti siya. Isang malungkot na ngiti. Iho. Sa loob ako ng sasakyang bakal. Sila ang nasa labas. Kung may dapat matakot. Sila iyon. Hindi kami. Pero, hindi sila mukhang takot. Iyon ang nakapagtataka. Nakangiti pa sila sa amin. Ito ang mga detalyeng paulit-ulit kong naririnig. Mga bulaklak. Ngiti. Kanta. Sarhento. Bukod sa mga iyon. Ano pa ang ginawa nila? Mayroon bang nagbato sa inyo? Mayroon bang nagtangkang harangan kayo ng pisikal? Hinarangan nila kami. Sabi niya. Hindi sa pamamagitan ng barikada na gawa sa bato o kahoy. Hinarangan nila kami gamit ang kanilang mga katawan. Umupo sila sa kalsada. Sa harap mismo ng aming mga tangke. At ang mga madre. Ang mga madre. Lumuhod sila at nagdasal. At iyon na. Iyon lang ang pumigil sa inyo. Isang grupo ng mga madring nagdarasal. Hindi ko napigilan ang pagdududa sa aking boses. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang bigat ng alaala sa kanyang mga mata. Iho. Hindi mo naiintindihan. Ang utos sa amin ay clear the highway. Malinaw iyon. Itulak ang sinumang haharang. Pero paano mo itutulak ang lola mo na nagdarasal? Paano mo sasagasaan ang mga batang nag-aalok sa iyo ng pagkain? Pagkain? Tanong ko. Biglang naagaw ang aking atensyon. Anong pagkain? Tinapay. Sabi niya. Sandwiches. Skyflakes. Inumin. Inaabot nila sa amin sa mga siwang ng tangke. Sabi nila, Kuya, sundalo, baka nagugutom na kayo. Ang init sa loob ng VC. Parang oven. Ilang oras na kaming hindi kumakain. Pagod at gutom. At ang mga taong dapat naming ituring na kaaway. Sila pa ang nag-aalala para sa amin. Sandali akong natahimik. Ito ay isang bagong impormasyon. Isang detalye na hindi gaanong binibigyang diin sa mga aklat ng kasaysayan na nabasa ko. Ang pagkilos ng pagbibigay ng pagkain ay hindi isang estratehikong hakbang. Ito ay isang bagay na personal. Isang bagay na pantao. At tinanggap ninyo. Tanong ko. Tumango siya. Ang ilan sa amin. Pabulong. Patago. Kasi bawal. Pero ang hirap tanggihan. Isipin mo. Isang maliit na batang babae. Nakangiti sa iyo. Inaabutan ka ng tinapay na ginawa ng nanay niya. Ano ang gagawin mo? Itututok mo ba ang baril mo sa kanya? Naramdaman ko ang paglamig sa aking batok sa kabila ng matinding init. Sa aking pagsasanay. Ang anumang pakikipag-ugnayan sa kalaban ay ipinagbabawal. Ang pag-dehumanize sa kaaway ay ang unang hakbang para magawa mo ang iyong tungkulin na pumatay. Ngunit ang ginawa ng mga Pilipino ay ang kabaligtaran. Hindi nila kami tinratong parang mga halimaw sa loob ng mga bakal na kahon. Tinrato nila sila bilang kapwa-tao. Bilang mga kapatid. Bilang mga anak. Ang commander ninyo.
Sabi ko. Sinusubukang ibalik ang usapan sa lohika ng militar. Hindi ba niya kayo pinigilan? Sinubukan niya. Sagot ni Sargento Reyes. Sumisigaw siya sa radyo. Hold the line. Do not engage. Pero huli na ang lahat. Sa sandaling may isang sundalong tumanggap ng isang pirasong tinapay mula sa isang sibilyan. Tapos na ang laban. Hindi na kami isang unit ng militar na nakaharap sa isang pulutong ng mga rebelde. Naging mga tao na lang kami na nakaharap sa iba pang mga tao. Mga kapwa Pilipino. Napatingin ako kay Lara. Nakikinig siya ng tahimik. Ngunit nakita ko ang bahagyang pagtango sa kanyang ulo. Na para bang sinasabi. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Ang pakikipag-usap kay Sargento Reyes ay tumagal pa ng halos 1 oras. Inilarawan niya ang pagkalito sa hanay ng mga sundalo. Ang magkakasalungat na utos. At ang lumalaking pakiramdam na ang mga taong nasa harap nila ay hindi nila kaaway. Pag-alis namin, habang naglalakad pabalik sa aming sasakyan. Tahimik ako. Ang aking isipan ay puno ng mga bagong katanungan. Ang kwento ng tinapay ay isang maliit na detalye. Ngunit para sa akin, ito ay parang isang bitak sa makapal na pader ng aking mga teorya. Isang bitak na nagsimulang magpasok ng liwanag. Habang naglalakad kami, isang grupo ng mga bata ang naglalaro at aksidenteng natumba ang isang basket ng mga paninda ng isang matandang babae. Nagkalat ang mga gulay sa maalikabok na lupa. Bago pa man ako makagalaw. Ang mga tao sa paligid isang teenager na may headset. Isang lalaking nagkakarga ng mga sako ng bigas. Isang ina na may kalong na sanggolay sabay-sabay na lumapit. Mabilis nilang pinulot ang mga gulay. Pinagpagan ang alikabok. At isinauli sa basket ng matanda. Tumawa lang ang matanda at nagpasalamat sa kanila. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Walang nag-utos. Walang nag-organisa. Ito ay isang kusang loob na pagkilos ng pagtulong. Napatigil ako at pinanood sila. Nilingon ako ni Lara. Ano po iyon? Sir. Wala. Sabi ko. Ngunit hindi iyon totoo. Ang eksenang iyon, na simple at pang-araw-araw, ay biglang nagkaroon ng malalim na kahulugan para sa akin. Itinuro ni Lara ang nangyari. Iyan po ang tinatawag naming bayanihan. Sabi niya, ang diwa ng pagtutulungan. Ito po ay nasa aming dugo. Kapag may nangangailangan ng tulong, lahat ay tutulong. Walang nag-uutos. Biglang nag-ugnay ang lahat sa aking isipan. Ang mga taong nagtutulungan para pulutin ang mga gulay. Ang mga taong nagbibigay ng tinapay sa mga sundalo. Hindi ba't iisa lang ang pinagmumulan nito? Isang likas na pag-unawa sa komunidad. Isang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mas malaking pamilya. Bayanihan. Inulit ko ang salita. Ito ay bago sa aking pandinig. Opo. Sabi ni Lara. Ang kanyang ngiti ay mas malawak na ngayon. Marahil. Ang nangyari po sa EDSA ay hindi isang himala. Marahil. Ito po ang pinakamalaking bayanihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon sa paglalakbay na ito, hindi ko agad isinantabi ang kanyang sinabi. Ang salitang i-bayanihan ay umalinggaw sa aking isipan. Isang konsepto na wala sa aking bokabularyong Ruso. Wala sa aking pagsasanay sa militar. Isang puwersa na hindi masukat ng bala. Hindi matitimbang ng bakal. Sa araw na iyon, sa isang magulong eskinita sa Tondo, isang dating ahente ng IHIB ang nagsimulang mag-aral ng isang bagong wika, ang wika ng puso ng mga Pilipino. At natuklasan kong mas komplikado at mas makapangyarihan pa ito kaysa sa anumang kodigo na aking pinag-aralan. Ang mga sumunod na araw ay nagmistulang isang malabong panaginip. Ang pakikipag-usap namin kay Sargento Reyes ay nagbukas ng isang pinto. At sa likod nito ay isang daan na hindi ko inaasahang tatahakin. Hindi na ako naghanap ng mga general o politiko. Sa halip,
Hiniling ko kay Lara na iugnay ako sa mas maraming ordinaryong tao na naging bahagi ng 4 na araw na iyon sa EDSA. Gusto kong marinig ang kwento mula sa kanila sa mga kusinero na nagluto ng pagkain. Sa mga estudyanteng nag-alay ng mga bulaklak. Sa mga pamilyang nagdala ng kanilang mga anak sa gitna ng panganib. Dinala ako ni Lara sa iba't ibang lugar. Sa isang panaderya sa Quezon City. Kinausap namin ang may-ari. Si Aling Nena. Isang matandang babae na may mga ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Inalala niya kung paano nila isinara ang kanilang tindahan hindi para magtago, kundi para gamitin ang lahat ng kanilang harina upang gumawa ng libu-libong pandesal. Wala kaming pera para ibigay. Sabi niya, habang nagmamasa ng bagong adobo. Wala kaming baril. Pero mayroon kaming mainit na tinapay. Kaya iyon ang ibinigay namin. Sabi ng asawa ko. Baka ito ang huling gagawin natin. Kaya siguraduhin nating masarap. Ang simpleng pahayag na iyon ay tumama sa akin. Sa harap ng posibleng kamatayan, ang iniisip nila ay ang kalidad ng tinapay na kanilang ipamimigay. Sa isang universidad, nakapanayam namin ang isang grupo ng mga dating aktivistang mag-aaral. Inakala ko na makakarinig ako ng mga kwento ng galit at ideolohikal na puot. Ngunit ang kanilang mga alaala ay iba. Ikinuwento ng isa sa kanila, isang propesor na ngayon, kung paano sila nag-ipon-ipon ng pera para bumili ng mga rosas. Ang plano namin ay isaksak ang mga bulaklak sa dulo ng mga baril ng mga sundalo. Sabi niya, na may halong tawa. Naisip namin, walang sinuman ang maaaring magpaputok ng baril na mayroong magandang rosas sa dulo. Masyadong malungkot tingnan. Muli, isang lohika na ganap na banyaga sa akin. Isang lohika na hindi nakabatay sa takot, kundi sa isang kakaibang pag-unawa sa sikolohiya ng tao. Ang kanilang sandata ay hindi takot, kundi kagandahan at awa. Gabi-gabi, sa aking pag-iisa sa hotel, sinusubukan kong iproseso ang lahat. Ang aking mga tala, na dati puno ng mga teknikal na termino ng militar. Ngayon ay napupuno ng mga salitang tulad ng kipandesal, rosas, at bayanihan. Ang aklat na isinusulat ko ay tila nagiging isang kalokohan. Paano ko maipapaliwanag ang mga bagay na ito sa isang mundo na naniniwala? Tulad ko dati, na ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa dulo ng isang baril? Sir, sabi ni Lara isang hapon habang kami ay nagkakape. Mukhang malalim po ang iniisip ninyo. Tumingin ako sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, ang tingin ko sa kanya ay nagbago. Hindi na siya ang idealistic na estudyante sa aking mga mata. Nakikita ko na ngayon ang kanyang katalinuhan, ang kanyang tahimik na lakas, at ang kanyang malalim na pag-unawa sa kanyang kultura. Siya ay naging higit pa sa isang translator. Siya ang aking naging gabay sa mundong ito na hindi ko maintindihan. Lara, sa bansa ko, mayroon kaming kasabihan. Sabi ko, maaari kang makamit ng higit pa sa pamamagitan ng mabuting salita at isang baril, kaysa sa mabuting salita lamang. Ngumiti siya. Dito po, may kasabihan din kami. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Marahil po, ang pinagmulan ng lakas namin ay hindi po nakikita sa mga armas. Nasa kasaysayan po namin. Nasa aming pananampalataya. At nasa paraan ng aming pagtingin sa isa't isa. Kapwa. Bulong ko. Inaalala ang isa pang salitang itinuro niya sa akin. Ang konsepto ng key-shared self. Ang pagtingin sa iba bilang bahagi ng iyong sarili. Opo. Kapwa. Kumpirma niya. Paano mo sasaktan ang isang tao kung nakikita mo ang iyong sarili sa kanya? Iyon po ang tanong na kinaharap ng mga sundalo sa EDSA. Nakita nila ang kanilang mga ina, mga kapatid, mga guro sa mga taong nasa kalsada. Hindi na nila nakita ang kaaway.
Ang mga salitang iyon ay tumago sa akin. Nagsimula akong magduda hindi lang sa aking pagsusuri sa EDSA, kundi sa buong pundasyon ng aking buhay. Lahat ng aking pagsasanay, lahat ng aking karanasan, ay nakasentro sa ideya ng kami laban sa kanila. Ngunit dito sa Pilipinas, ang linyang iyon ay tila malabo. O marahil ay wala talaga. May isa pa pong tao na kailangan ninyong makausap. Sir, sabi ni Lara, na tila nabasa ang aking isipan. Kung papayag po kayo. Sino? Si General Antonio Cruz. Ang pangalan ay umalingaw sa aking isipan. Si General Cruz ang commander ng batalyon ng mga tangke na ipinadala sa EDSA. Siya ang taong nagbigayo hindi nagbigayng pinal na utos. Sa mga ulat, siya ay inilarawan bilang isang misteryosong figura. Pagkatapos ng rebolusyon, bigla siyang nagretiro at namuhay ng malayo sa mata ng publiko. Maraming mga historiador ang sumubok na makapanayam sa kanya. Ngunit lahat sila ay nabigo. Paano mo siya nahanap? Gulat kong tanong. Ang lolo ko po ay nagsilbi sa ilalim niya noon. Mahina niyang sagot. May utang na loob po ang pamilya namin sa kanya. Nakiusap po ako. Sa una, ayaw niya. Pero nang ikwento ko po sa kanya ang tungkol sa inyo isang Ruso na gustong malaman ang katotohanan pumayag po siyang makipagkita. Sa isang kondisyon. Ano iyon? Walang recorder. Walang kamera. Isang kwentuhan lang. Tumango ako. Ito ang pagkakataon na hinihintay ko. Kung may isang taong makapagbibigay sa akin ng lohikal na paliwanag na hinahanap ko. Siya iyon. Si General Cruz ang may hawak ng huling piraso ng puzzle. Inakala ko na sa kanya. Makakarinig ako ng tungkol sa mga utos mula sa itaas. Sa mga teknikal na problema. Sa isang estratehikong desisyon na umatras. Inakala ko na ibabalik niya ako sa pamilyar na mundo ng dugo at bakal. Ang lugar ng aming pagkikita ay isang maliit at lumang simbahan sa labas ng Maynila. Isang lugar na mapayapa at tahimik. Nang dumating kami, isang matandang lalaki ang nag-aalaga ng mga rosas sa hardin ng simbahan. Matangkad siya at tuwid pa rin ang tindig. Kahit na ang kanyang buhok ay kulay pilak na. Nang lumingon siya, nakita ko ang mga mata ng isang kumander, mga matang nakakita na ng digmaan. Ngunit ngayon ay may bakas ng isang malalim na kapayapaan. Volkov. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at may otoridad. Ako si Antonio Cruz. Nagpakilala ako at nagpasalamat sa kanyang pagpapaunlak. Naupo kami sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang kaming nakatingin sa simbahan. Alam mo, Volkov. Nagsimula siya. Buong buhay ko. Sinanay ako para sumunod at magbigay ng utos. Ang buhay sa militar ay simple. Mayroon kang misyon. At gagawin mo ang lahat para matupad ito. Ang misyon namin noong araw na iyon ay malinaw, buksan ang EDSA. Kahit anong mangyari. Ngunit hindi ninyo ginawa. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Natanggap ko ang utos na magpaputok. 3 beses. Ang utos ay disperse the crowd by any means necessary. Sa aming wika, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Naramdaman ko ang pananabik. Ito na. Ang sagot. Ano po ang pumigil sa inyo? General. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pighati at paghanga. 2 bagay. Volkov. 2 sandata na hindi itinuturo sa anumang military academy sa mundo. Hinintay ko ang kanyang sasabihin. Ang aking buong katauhan ay nakatutok sa kanya. Inaasahan ko ang isang teknikal na paliwanag. Isang lihim na hindi pa nabubunyag.
Ngunit ang kanyang mga susunod na salita ay ang siyang tuluyang wawasak sa pundasyon ng aking mundo. Ang katotohanang ibubunyag niya ay mas kakaiba, mas makapangyarihan, at mas personal kaysa sa anumang inakala ko. Ang unang sandata, sabi ni General Cruz, habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang pamilyar na larawan sa aking isipan, ay ang tinapay. Tumingin siya sa akin upang sukatin ang aking reaksyon. Marahil ay inaasahan niyang makakita ng pagkalito o pagkutya. Ngunit tumango lang ako. Narinig ko na ang bahaging ito ng kwento mula kay Sargento Reyes. Ang aking mga sundalo, pagpapatuloy niya, ay mga bata pa. Karamihan sa kanila ay galing sa probinsya. Malayo sa kanilang mga pamilya. Pagod, gutom, at higit sa lahat, takot. Hindi nila alam kung ano ang kanilang haharapin. At pagdating nila roon, ang sumalubong sa kanila ay hindi mga rebelde na may dalang baril, kundi mga ordinaryong mamamayan na may dalang pagkain. Inilarawan niya ang eksena mula sa kanyang pananaw sa command vehicle. Nakikita niya sa kanyang monitor ang mga imahe mula sa mga kamera sa labas. Nakikita niya ang mga madre na nag-aalok ng mga sandwich. Nakikita niya ang mga estudyanteng nag-aabot ng bote ng tubig. Naririnig niya sa radyo ang mga nag-aalangan ng boses ng kanyang mga tauhan. Sir, inaabutan po kami ng pagkain. Sir, niningitian po kami ng mga bata. Ang mga ulat na natatanggap ko ay hindi mula sa isang labanan, kundi mula sa isang piyesta. Ang pagbibigay ng pagkain ay isang simpleng kilos. Paliwanag niya. Ngunit sa militar, ito ay may malalim na epekto. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang disiplina. Pinapaalala nito sa isang sundalo na siya ay tao, na may tiyan na kumakalam, na may uhaw na kailangang pawiin. At ang pinakadelikado sa lahat, lumilikha ito ng ugnayan. Sa sandaling tanggapin ng isang sundalo ang pagkain mula sa isang sibilyan, hindi na niya ito tinitingnan bilang isang target. Tinitingnan na niya ito bilang isang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Isang utang na loob ang nabubuo. Paano mo babarilin ang isang taong kalulugod lang na nagpakain sa iyo? Natahimik ako. Ang kanyang pagsusuri ay hindi sentimental. Ito ay malamig, kalkulado, at nakabatay sa sikolohiya. Inilarawan niya ang isang taktika ng digmaan na hindi ko pa nabasa sa anumang aklat. Isang digmaan na nilalabanan hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng kabaitan. Isang konsepto na napaka-Pilipino. Ngunit sa sandaling iyon, naging universal para sa akin. Nawala ko ang kontrol sa aking mga tauhan. Pag-aming niya, hindi dahil sa pagsuway, kundi dahil sa pagiging tao nila. Ang kanilang pagiging Pilipino ay nanaig sa kanilang pagiging sundalo. Iyon ang unang sandata na tumalo sa amin. Ang tinapay at ang mga ngiti. Huminga siya ng malalim, na para bang ang bigat ng alaalang iyon ay naroon pa rin sa kanyang mga balikat. Pero kahit ganoon, determinado pa rin akong sundin ang utos. Isang general ako. Iyon ang aking sinumpaang tungkulin. Kung kinakailangang gamitan ng puwersa, gagawin ko. Naghahanda na akong ibigay ang huling utos. Ang utos na magpapaputok sa warning shots. At kung hindi pa rin sila umalis, ang utos na ituloy ang misyon. Ano po ang nagbago ng isip ninyo? General, mahina kong tanong. Halos hindi ako makahinga. Tumingin siya sa malayo. Sa hardin ng mga rosas. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa nakaraan. Sa eksaktong sandali na iyon, ginamit ko ang aking binoculars para tingnan ang pinakaharap na linya ng mga tao. Gusto kong makita ang mga mukha ng mga matitigas ang ulo na naglalakas loob na harapin ang aking mga tangke. Nakita ko ang mga pari, mga madre, mga ordinaryong tao. At pagkatapos, nakita ko siya.
Sino po? Ang aking guro. Sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Ang aking guro sa grade 3. Si Sister Agnes. Isa siyang madre mula sa kongregasyon ng SU. Paul. Siya ang nagturo sa akin kung paano magbasa ng may diin. Kung paano maging magalang. Kung paano magdasal. Matanda na siya noon. Pero nandoon siya. Nakatayo sa pinakaharap. Hawak ang isang rosaryo. Nakatingin siya diretso sa direksyon ng aking tangke. Naramdaman ko ang pag-akyat ng kilabot sa aking gulugod. Ang buong kwento ng T-People Power ay biglang naging isang personal na drama na nagaganap sa aking harapan. Hindi na ito isang kaso ng pag-aaral ng kasaysayan. Ito ay isang kwento ng isang estudyante at ng kanyang guro. Sa isang iglap, hindi na ako si General Cruz, ang commander ng isang batalyon ng tangke. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa-masa. Ako na ulit si Antonio. Ang 8 taong gulang na batang lalaki na takot sa kulog at kidlat. At ang babaeng nasa harap ko, na handang mamatay, ay ang parehong babae na yumayakap sa akin kapag ako ay umiiyak. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung nakikilala niya ako sa likod ng makapal na bakal. Ngunit nakita ko siya. At mumiti siya. Mumiti. Mumiti siya. Sabi ni General Cruz. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-unawa. Isang ngiti na nagsasabing, Antonio, alam kong narito ka. Gawin mo ang tama. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang aking pagsasanay. Ang aking mga medalya. Ang aking tungkulin. Ang utos mula sa Malacanang. Lahat ng iyon ay nawala ng saysay. Pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Paano ko maaatim na mag-utos na saktan ang babaeng nagturo sa akin ng kabutihan? Paano ko papayagan na ang huling makikita niya sa mundong ito ay ang tangke ng kanyang sariling estudyante na dudurog sa kanya? Hindi ko kaya. Volkov. Hindi ko kaya. Ibinaba niya ang kanyang radyo. Inalis niya ang kanyang headset. At sa pamamagitan ng kanyang personal na channel, nagbigay siya ng isang utos na babago sa kasaysayan ng kanyang bansa. Anong utos po iyon? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kapangyarihang hindi ko pa nakita kailanman. Inutusan ko ang aking mga tauhan. Napatayin ang mga makina. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon sa hangin. Patayin ang mga makina. 4 na salita. 4 na salitang nagpahinto sa isang digmaang sibil. 4 na salitang nagpanalo sa isang revolusyon. Hindi ito isang utos na umatras. Hindi ito isang utos na sumuko. Ito ay isang utos na tumigil. Tumigil sa pagiging makina ng digmaan at muling maging tao. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa aking mga baga. Ang katotohanang hinahanap ko ang lohikal. Estratehikong paliwanag ay wala pala. Ang nagpahinto sa mga tangke ay hindi isang utos mula sa isang mas mataas na opisyal. Hindi ito isang teknikal na aberya. Hindi ito interbensyon ng tsire. Ang nagpahinto sa mga tangke ay ang alaala ng isang 8 taong gulang na bata. Ang nagpahinto sa mga tangke ay ang ngiti ng isang matandang madre. Ang nagpahinto sa mga tangke ay pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay gumuho. Ang aking mundo na binuo mula sa bakal at lohika ay nadurog at naging abo. Tiningnan ko si General Cruz. Isang taong sinanay sa karahasan ngunit pinili ang kapayapaan. At nakita ko ang tunay na kahulugan ng lakas. Ang lakas ay hindi ang kakayahang pumatay. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang pumili na huwag pumatay. Kahit na iyon ang pinakamadaling gawin.
Napayuko ako. Itinakip ang aking mga kamay sa aking mukha. Ang isang damdamin na matagal ko nang kinalimutano marahil ay hindi ko pa naramdaman kailanman ay bumuhos sa akin. Isang halo ng pagkamangha, hiya, at isang hindi maipaliwanag na pasasalamat. Naramdaman ko ang pag-init sa aking mga mata. Isang bagay na hindi nangyari sa akin mula noong ako ay isang bata pa sa malamig na lupain ng Russia. Sir, okay lang po kayo? Narinig kong tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako makasagot. Ang kaya ko lang gawin ay tumango. Habang ang mga luhang hindi ko alam na mayroon pa pala ako ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Ang dating ahente ng IVIB. Ang manunuri ng digmaan. Ang taong naniniwala lamang sa dugo at bakal. Ay umiiyak sa hardin ng isang maliit na simbahan sa Pilipinas. Umiiyak ako hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang nakakabiglang pagkatuklas. Natuklasan ko na ang pinakamalakas na sandata sa buong mundo ay hindi pala gawa sa bakal. Ito ay gawa sa isang bagay na mas simple, mas dalisay, at walang hanggan na mas makapangyarihan. Ito ay ang puso ng tao. Ang pag-iyak ko ay hindi isang marahas na hagulgol. Ito ay isang tahimik na pagdaloy ng mga luha. Isang pag-amin sa isang pagkatalong mas matindi kaysa sa anumang pagkatalo sa larangan ng digmaan. Natalo ang aking arogansya. Natalo ang aking pagiging siniko. Natalo ang lahat ng pinaniniwalaan kong katotohanan. Habang nakayuko ako, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Hindi ito ang kamay ni Lara. Ito ay mas malaki. Mas magaspang ang kamay ni General Cruz. Ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan. Volkov. Mahinahon niyang sabi. Minsan, ito ang unang hakbang patungo sa tunay na pag-unawa. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Na parang isang batang nahuli sa isang pagkakamali. Nakatingin sa akin sina General Cruz at Lara. Hindi nang husga, kundi may pag-unawa at awa. Sa mga mata nilang iyon, hindi ako isang dayuhan, isang Ruso, o isang dating espiya. Isa lang akong tao na kaharap ang isang katotohanang napakalaki para dalhin ng mag-isa. Pasensya na, sabi ko. Ang aking boses ay paos. Hindi ko inaasahan ito. Walang sinuman sa amin ang umasa sa nangyari. Sagot ng General. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag itong himala ng ilan. Ngunit para sa akin, hindi ito isang himala mula sa langit. Ito ay isang himala na nilikha mismo ng mga Pilipino. Isang pagpapakita ng kung sino talaga kami sa aming kaibuturan. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang pader ng simbahan kung saan may nakaukit na mga pangalan. Ang mga ito, sabi niya, ay ang mga pangalan ng mga martir na namatay noong panahon ng martial law. Sila ang naghasik ng mga binhi ng katapangan. Ang mga tao sa EDSA. Sila ang umani sa itinanim na iyon. Sinundan namin siya. Bawat pangalan ay isang kwento ng sakripisyo. At sa unang pagkakataon, naunawaan ko. Ang 4 na araw ng EDSA ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay ang kulminasyon ng maraming taon ng tahimik na pagtitiis at hindi natitinag na pag-asa. Ito ang pagsabog ng isang damdaming matagal ng kinimkim. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Volkov. Tanong ng General. Lumingon siya sa akin. Ang kapangyarihan ng mga tao ay hindi isang konsepto sa aklat. Ito ay totoo. Ito ay buhay. At dito sa Pilipinas, ito ay may kasamang pananampalataya at isang kakaibang uri ng pag-ibig na kayang magpatigil kahit sa mga tangke. Wala akong masabi. Ang tanging nagawa ko ay tumango. Ang lahat ng mga tanong na nagtulak sa akin na pumunta sa bansang ito ay nasagot na.
Ngunit ang mga sagot ay hindi tulad ng aking inaasahan. Ang mga sagot ay mas malaki, mas komplikado, at higit sa lahat, mas maganda. Nagpaalam kami kay General Cruz makalipas ang ilang sandali. Bago kami umalis, hinawakan niya ang aking braso. Ang iyong aklat. Sabi niya, sana ay isulat mo ang totoong kwento. Hindi lamang para sa amin, kundi para sa mundo. Kailangan nilang malaman na mayroong ibang paraan. Na ang pag-asa ay mas malakas kaysa sa takot. Gagawin ko po. General, ipinangako ko. At sa sandaling iyon, alam kong ang pangakong iyon ay isang sagradong panata. Sa biyahe pabalik sa hotel, wala ni isa sa amin ni Lara ang nagsalita. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi awkward. Ito ay isang katahimikang puno ng paggalang. Na para bang pareho naming inuunawa na ang isang bagay na napakahalaga ay nangyari. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang magulo at maingay na mga lansangan ng Maynila na dati kong kinaiinisan ay tila nagbago sa aking paningin. Hindi ko na nakikita ang kaguluhan. Nakikita ko na ngayon ang buhay. Ang sigla. Sa bawat nagtatawa ng bata. Sa bawat nagtitindang nagpupursigi. Sa bawat jeepney na puno ng mga pasahero. Nakikita ko na ngayon ang diwa na nagpatigil sa mga tangke. Ang diwa ng pagtitiyaga. Ng pag-asa, at ng hindi masisirang komunidad. Ang bansang ito, na inakala kong mahina, ay biglang naging pinakamalakas na lugar na aking nakita. Pagdating namin sa hotel, huminto si Lara sa lobby. Sir Dimitri, sabi niya, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. May isa pa po akong lugar na gusto kong ipakita sa inyo. Kung payag po kayo. Saan? Tanong ko. Sa EDSA Shrine. Hindi ako nag-atubili. CJ, dalhin mo ako roon. Gabi na nang dumating kami sa EDSA Shrine. Ang monumento ng Birheng Maria ay nakatayo ng maringal. Naliligo sa liwanag. Habang ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaloy sa kahabaan ng highway sa ibaba. Ito ang eksaktong lugar kung saan naganap ang lahat. Ito ang sentro ng Himalang iyon. Lumabas ako ng sasakyan at tumayo sa harap ng dambana. Ang ingay ng trapiko ay malakas. Ngunit sa aking isipan, naririnig ko ang ibang mga tunogang mga awit. Ang mga dasal. Ang mahinang ugong ng mga tangke na papalapit. At pagkatapos, ang napakalaking katahimikan ng huminto ang mga ito. Dito mismo nangyari. Ang isang guro ay ngumiti sa kanyang estudyante. Ang mga gutom na sundalo ay binigyan ng tinapay. Ang isang bansa ay nagkaisa at pinili ang kapayapaan sa halip na digmaan. Napaluhod ako. Hindi dahil sa relihiyosong dahilan. Lumuhod ako dahil sa bigat ng katotohanan ng aking natuklasan. Ang aking buong pagkatao. Ang aking propesyon. Ang aking mga paniniwala ay binuo sa isang pundasyon ng kasinungalingan na ang karahasan ang sukatan ng kapangyarihan. Dito, sa pirasong ito ng lupa sa Pilipinas, natutunan ko ang katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang manira, kundi ang kakayahang magbuo muli. Hindi ang pagpuwersa sa iba na lumuhod sa takot, kundi ang pag-inspira sa kanila na tumayo ng sama-sama sa pag-ibig. Si Lara ay lumapit at tumayo sa aking tabi. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang akong namnamin ang sandali. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ako. Tumingin ako sa rebulto ni Maria. Pagkatapos ay kay Lara. At pagkatapos ay sa walang katapusang agos ng mga sasakyan sa EDSA. Lara, sabi ko. At ang aking boses ay matatag na ngayon. Puno ng isang bagong kalinawan. Kailangan nating bumalik sa hotel. Bakit po? Sir, kailangan kong sunugin ang aking aklat. Sabi ko. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha.
Pero, Sir, ang inyong pinaghirapan, hindi iyon paghihirap. Sagot ko, iyon ay kamangmangan. Ang bawat salita sa aklat na iyon ay isang kasinungalingan. Isang insulto sa mga taong ito. Tumingin ako sa paligid. Sa mga ilaw ng syudad. Magsisimula ako muli. Mula sa simula. At sa pagkakataong ito. Isusulat ko ang totoong kwento. Isusulat ko ang tungkol sa isang revolusyon na hindi mahina, kundi ang pinakamalakas sa lahat. Isang revolusyon na ipinanalo hindi ng dugo at bakal, kundi ng tinapay at ng isang ngiti. Sa sandaling iyon, ang pagbabago sa akin ay kumpleto na. Hindi na ako si Dmitry Volkov, ang sinikong analyst. Ako na ngayon ay si Dmitry Volkov, ang mananampalataya. Isang mananampalataya sa kapangyarihan ng mga Pilipino. At ang aking misyon ay hindi na para magbunyag ng isang kasinungalingan, kundi para ibahagi ang isang napakagandang katotohanan sa isang mundong lubhang nangangailangan nito. Ang pagsunog sa aking manuskrito ay hindi isang marahas na kilos ng pagkasira. Ito ay isang seremonya. Sa maliit na ashtray sa aking silid sa hotel. Pinunit ko ang bawat pahina. Isa-isa. Ang mga salitang puno ng arogansya at pag-aalinlangan ay dahan-dahang kinain ng apoy. Nagiging itim na abo. Ang anatomya ng mga bigo at nagkataong revolusyon, ang aking dapat sana'y obra maestra ay nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Habang pinapanood ko ang huling piraso ng papel na maging abo. Wala akong naramdamang panghihinayang. Sa halip, naramdaman ko ang isang malaking kaluwagan. Na para bang isang mabigat na tanikala ang natanggal sa aking kaluluwa. Sa mga sumunod na linggo, ang Pilipinas ay naging aking bagong silid-aralan. At ang mga mamamayan nito ang aking mga guro. Hindi na ako ang dayuhang analyst na nagmamasid mula sa malayo. Naging isa akong masigasig na estudyante. Kasama si Lara. Bumalik ako sa mga lugar na dati kong pinuntahan. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala akong bagong mga mata at isang bukas na puso. Nagpunta kami sa mga simbahan at nakinig sa mga kwento ng pananampalataya. Nagpunta kami sa mga palengke at pinanood ang pang-araw-araw na bayanihan. Kumain kami sa mga karinderya at nakipagkwentuhan sa mga ordinaryong tao. Tinutuklas ang lalim ng kanilang pag-asa at ang tibay ng kanilang diwa sa gitna ng kahirapan. Natutunan ko ang kahalagahan ng pamilya na higit pa sa dugo. Natutunan ko ang pagpapahalaga sa komunidad. Nakita ko kung paano ang isang ngiti ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pera. At kung paano ang pagbabahagi ng kaunting mayroon ka ay isang likas na kilos. Hindi isang obligasyon. Ang kulturang ito, na dati kong itinuring na sentimental at hindi praktikal, ay ipinakita sa akin ang sarili nito bilang isang napakatibay na pundasyon. Isang lihim na sandata na nagpapahintulot sa mga tao na malampasan ang anumang pagsubok mula sa mga bagyo hanggang sa mga diktador. Isang araw, dinala ako ni Lara sa bahay ng kanyang pamilya para sa isang linggong pananghalian. Ang kanilang bahay ay simple lamang. Ngunit puno ito ng init at tawanan. Ang kanyang lolo at lola, mga magulang, mga kapatid, mga tiyuhin at tiyahin, at mga pinsan ay nandoon lahat. Sinalubong nila ako hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isang panauhing pandangal. Isang bagong miyembro ng pamilya. Ipinaghain nila ako ng napakaraming pagkainadobo. Sinigang, lekon at iginiit na tikman ko ang lahat. Sa gitna ng masayang usapan at kantahan sa videoke. Tinitigan ko ang mga mukha sa paligid ko. Nakita ko ang mukha ni Aling Nena na nagbibake ng pandesal. Nakita ko ang mukha ng mga estudyanteng maihawak na rosas. Nakita ko ang mukha ni Sargento Reyes na tumanggap ng tinapay. At ang mukha ni General Cruz na nakakita sa kanyang guro. Nakita ko ang mukha ng Pilipinas. At sa wakas, naintindihan ko na.
Ang people power ay hindi isang pangyayari na naganap sa loob ng 4 na araw noong 1986. Ang people power ay isang bagay na nabubuhay at humihinga sa bansang ito araw-araw. Ito ay nasa paraan ng kanilang pag-aalaga sa isa't isa. Ito ay nasa kanilang hindi matitinag na pananampalataya. Ito ay nasa kanilang kakayahang makahanap ng kagalakan kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ito ay isang revolusyon ng puso na nangyayari bawat sandali. Nang gabing iyon, nagsimula akong magsulat muli. Ngunit hindi na ito isang pagsusuri ng militar. Ang isinulat ko ay isang liham ng pasasalamat at paghingi ng tawad sa bansang aking hinusgahan. Ang bawat salita ay dumaloy mula sa isang lugar ng malalim na paggalang at paghanga. Hindi ko na sinusubukang ipaliwanag ang Pilipinas sa mundo. Sa halip, sinusubukan kong ipahayag kung paano binago ng Pilipinas ang aking mundo. Ang aking pananatili, na dapat sana ay 2 linggo lamang, ay naging 2 buwan. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng kopya ng aking bagong isinulat kay Lara. Hindi ito isang aklat, kundi isang sanaysay. Ang pamagat nito, ang lakas ng tinapay at ngiti, isang pagkatuto mula sa kaluluwa ng Pilipinas. Ano po ito? Sir? Tanong niya. Iyan ang totoong kwento. Sabi ko, gawin mo ang anumang gusto mo rito. Ay publish mo. O itago mo lang. Ito ay isang maliit na paraan ng aking pasasalamat. Sa airport, habang nagpapaalam kami, niyakap ako ni Lara. Mag-iingat po kayo, Sir Dimitri. At salamat po sa pakikinig. Hindi. Sagot ko. Habang pinipigilan ang aking emosyon. Ako ang dapat magpasalamat. Kayo. At ang inyong bansa. Ang nagligtas sa akin. Pagbalik ko sa Moscow. Ang kulay abong tanawin ay hindi na mukhang nakakalungkot. Sa halip, mukha na itong isang blankong canvas na naghihintay na mapinturahan ng mga bagong kulay. Ang lamig ay hindi na nakakamanhid. Ito ay isang paalala ng init na aking natagpuan sa kabilang panig ng mundo. Ang una kong ginawa ay kanselahin ang aking kontrata sa pag-publish. Pagkatapos, ginamit ko ang aking sariling pera para isalin at ipalimbag ang aking sanaysay sa iba't ibang wika. Ipinadala ko ito sa mga universidad, sa mga think tank ng militar, at sa mga organisasyong pangkapayapaan sa buong mundo. Hindi ko ito ginawa para sa katanyagan o pera. Ginawa ko ito dahil sa pangako ko kay General Cruz. Kailangang malaman ng mundo. Marami ang nag-alinlangan sa una. Isang dating ahente ng IHIB na nagsusulat tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig. Para itong isang biro. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga propesor ay nagsimulang isama ang aking sanaysay sa kanilang mga kurso. Ang mga aktivista ay ginamit ito bilang inspirasyon. Nakatanggap ako ng mga liham mula sa mga sundalo sa mga conflict zone, na nagsasabing ang aking isinulat ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw sa kanilang misyon. Ang kwento ng EDSA, na isinalaysay sa pamamagitan ng aking mga mata bilang isang taong dating hindi naniniwala, ay nagkaroon ng isang kakaibang kapangyarihan. Ito ay naging isang alamat, isang modernong parabola ng pag-asa. Makalipas ang 1 taon, naimbitahan akong magsalita sa isang malaking pandaigdigang komperensya tungkol sa kapayapaan at seguridad sa Geneva. Ang audience ay puno ng mga diplomatiko, general, at mga pinuno ng estadong bataong. Tulad ko dati, ay naniniwala sa wika ng dugo at bakal. Nang tumayo ako sa podium, tiningnan ko ang kanilang mga seryosong mukha. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang pag-aalinlangan. Ngunit hindi ako natakot. Dahil ang dala ko ay hindi ang aking sariling opinyon. Dala ko ang isang katotohanang aking nasaksihan. Dala ko ang diwa ng Pilipinas. Mga Ginoo at ginang. Nagsimula ako. At ang aking boses ay umalinggaw sa malaking bulwagan.
Ang pangalan ko ay Dmitry Volkov. Dati akong ahente ng IEV. Sinanay akong maniwala na ang kapangyarihan ay nasusukat sa bilang ng mga tangke, sa lakas ng mga misele, at sa haba ng mga pader na ating itinatayo para paghiwalayin tayo. Ngayon, narito ako para sabihin sa inyo na mali ako. Na mali tayong lahat. Isang bulungan ang kumalat sa audience. Nagpatuloy ako. Nagpunta ako sa isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya para pag-aralan ang kanilang tinatawag na People Power Revolution. Nagpunta ako roon para patunayan na ito ay isang pagkakamali. Isang swerte. Isang mahinang revolusyon. Ngunit ang natuklasan ko ay hindi kahinaan. Natuklasan ko ang pinakadakilang lakas na nakita ko sa buong buhay ko. Inilarawan ko sa kanila ang lahat. Ang kwento ng mga madring lumuhod sa harap ng mga tangke. Ang kwento ng mga estudyanteng nag-aalay ng mga bulaklak. At ang kwento na pinakamahalaga sa lahat, ang kwento ng tinapay at mga ngiti na ibinigay sa mga gutom at naguguluhang sundalo. Ikinuwento ko sa kanila kung paano ang isang simpleng handog ng pagkain ay gumuho sa disiplina ng militar. Hindi sa pamamagitan ng pagsuway, kundi sa pamamagitan ng paggising sa kanilang pagkatao. At pagkatapos, sabi ko, ang aking boses ay nagiging mas marubdob. Ibinahagi ko sa kanila ang pinakabuod ng lahat. Ang sikreto na nagpahinto sa digmaan. Ikinuwento ko sa kanila si General Antonio Cruz. Isang taong sinanay para sa digmaan. Na nakatanggap ng utos na magpaputok sa kanyang sariling mga kababayan. Ikinuwento ko kung paano. Sa kritikal na sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang crowd o isang kaaway. Sa pamamagitan ng kanyang binoculars, nakita niya ang isang mukha mula sa kanyang pagkabata. Ang mukha ng kanyang guro sa elementarya. Si Sister Agnes, na nakangiti sa kanya. At tinanong ko ang mga general at diplomatiko sa bulwagang iyon. Ang aking boses ay halos isang bulong na ngayon. Ngunit puno ng bigat. Tinanong ko sila, ano ang gagawin ninyo? Kung ang nasa dulo ng inyong baril ay hindi isang abstract na kaaway, kundi ang inyong ina, ang inyong anak, ang taong nagturo sa inyo ng kabutihan. Kaya niyo pa bang pumatay? Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Nakita ko ang mga pinuno ng mundo, ang mga makapangyarihang lalaki at babae, na napayuko sa kanilang mga upuan. Nakita ko silang hindi na bilang mga politiko o sundalo, kundi bilang mga anak, mga magulang, mga dating estudyante. Sa sandaling iyon, ang diwa ng EDSA ay tumawid sa mga karagatan at kontinente at pumasok sa puso ng Geneva. Ang Pilipinas, ipinahayag ko. Ang aking boses ay tumataas na ngayon sa isang crescendo ng damdamin. Ang bansang ito na marami sa atin sa kanluran ay minamaliit bilang third world. Bilang magulo. Bilang mahina. Ay nagturo sa akin ng isang leksyon na hindi kayang ituro ng anumang superpower. Itinuro nila sa mundo na ang tunay na revolusyon ay hindi nangangailangan ng kahit isang putok ng baril. Ang kailangan lamang nito ay isang walang hanggang tapang. Isang di masukat na pananampalataya. At isang simpleng pag-unawa sa konsepto ng kapwa, ang pagtingin sa iyong kapwa-tao bilang bahagi ng iyong sarili. Huwag nating pag-aralan ang Pilipinas para sa kanilang mga kahinaan. Pag-aralan natin sila para sa kanilang hindi kapani-paniwalang lakas. Ang kanilang lihim na sandata ay hindi nakatago sa mga military silo. Ito ay lantad sa kanilang mga ngiti. Sa kanilang pagiging bukas palad. Sa kanilang diwa ng bayanihan. Sila ang nagmamay-ari ng blueprint para sa tunay na kapayapaan sa mundo. Sila ang may hawak ng kapangyarihan na kayang tunawin ang bakal at baliin ang espada. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila. Kaya ngayon, bilang isang taong nakakita sa kapangyarihang ito, bilang isang taong binago nito, sinasabi ko sa inyo, itigil na natin ang paghahanap ng seguridad sa mga armas na nagdudulot lamang ng takot. Sa halip, tingnan natin ang Pilipinas. Tingnan natin ang aral ng EDSA.
At doon, matatagpuan natin ang pag-asa para sa sangkatauhan. Doon, matatagpuan natin ang tunay na kahulugan ng people power. At doon, marahil, matatagpuan din natin ang ating sariling kaligtasan. Pagkatapos kong magsalita, sa loob ng ilang segundo, mayroon lamang katahimikan. At pagkatapos, nagsimula ito. Isang tao sa likod ang tumayo at pumalakpak. Sinundan ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang buong bulwagan ay nakatayo na. Ang kanilang mga palakpak ay umalingaw na parang kulugisang kulog hindi ng digmaan, kundi ng pag-unawa at pag-asa. Hindi ako pumalakpak. Tumingala lang ako. At sa aking isipan, nakita ko ang mukha ni Lara, ni General Cruz, at ng lahat ng mga Pilipinong nagbukas ng kanilang mga puso sa isang sinikong dayuhan. Para sa kanila ang palakpak na iyon. Hindi para sa akin. Mula sa araw na iyon, ang aking buhay ay nagkaroon ng bagong layunin. Hindi na ako isang analis ng digmaan. Ako ay naging isang tagapagsalaysay ng kapayapaan. Naglakbay ako sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi para ituro, kundi para ibahagi ang kwentong natutunan ko. Ang kwento ng isang mahinang revolusyon na sa katotohanan ay ang pinakamalakas sa lahat. Nagkamali ako. Ang aking buong pananaw sa mundo ay nakabatay sa maling batayan. Ang aking paunang paghuhusga sa Pilipinas ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang bulag na kamangmangan. Ang bansang ito, kasama ang lahat ng kanilang mga hamon at di kasakdalan, ay nagtataglay ng isang karunungan. Isang uri ng kapangyarihan sa kaluluwa na dapat hangarin ng buong mundo. Sila ang tunay na superpower. Ang kanilang kultura ng pakikipagkapwa. Ang kanilang hindi natitinag na pananampalataya. At ang kanilang walang katapusang pag-asa ang mga tunay na sandata ng masa. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito ay isang paalala. Isang buhay na patunay na ang pag-ibig, sa huli, ay palaging mas malakas kaysa sa puot. Ito ay isang bansang hindi mo lang binibisita. Ito ay isang bansang bumabago sa iyo magpakailanman. Sa kanila, may utang na loob ako. Hindi lamang sa isang kwento, kundi sa aking mismong kaluluwa. Naranasan mo na rin ba ang isang paglalakbay na ganap na bumago sa iyong pananaw? Mayroon ka bang kwento kung paano ipinakita sa iyo ng isang lugar o kultura ang isang bagong katotohanan? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang bawat isa sa kanila. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwento na magbubukas sa ating isipan at puso. Maraming salamat sa pakikinig.